kung ikaw ang inatasan na mag-implement, alamin mo yung mga rules of procedure kasi hindi ito Philippine Rules of Procedure. ICC Rules of Procedure nito. Kailangan nga dapat na alam niya yung Article 59, no? Kailangan alam niya yung Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9, which requires that the accused should be brought to the nearest competent judicial authority. Dapat alam niya yung Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights na dapat mapunta kaagad sa korte para makapag-assert sa kanyang rights yung dinakip, no? At saka kailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte. Dito sa atin under Rule 39 Section 48 of the Rules of Court. Kaya nga yung mga annulment na yan, yung mga divorce na yan, no? Court order yan, let us say doon sa Japan. Court order galing doon sa Netherlands or sa any court allowing divorce. Hindi mo yan effectively bigyan ng legal effect dito sa Pilipinas. Mag-file ka pa ng petition doon sa RTC, ipa-confirm mo muna yan at sa kung na-confirm na yan, no, na pag-aralan ng korte, na bigyan ng due process, no? So, bago yan, i-implement dito sa Pilipinas. Si General Torres, si Northcat lahat Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international. If the rights of the accused, no, he was subjected to inhumane treatment, he was subjected to cruel treatment, then it can oust the jurisdiction of the court. And here, since we have always been maintaining the legal position that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation, then the Philippine government should not have cooperated anymore. But despite that fact, it cooperated with the with the ICC, and we only learned ngayon, wala palang red notice parang notification, parang parang sulat lang pala ang natanggap nila, and our respondents were more than excited than the Interpol and the ICC to have former President Rodrigo Duterte transported to The Hague. Malaman talaga niya at he can make the proper supposedly manifestations before the ICC, no? And he can supposedly advise the government officials that ICC no longer has jurisdiction on the matter. And since ngayon nag-file na talaga siya ng kanyang legal stand, wala nang abogado sila Torre except yung ngayon na nag-represent sa kanila yung DOJ. Yun po ang effect nun. Nagkalas na ang DOJ, naghugas ng kamay, nag-side na sa ating stand ang OSG na wala ng jurisdiction ang ICC dito, at yun ang kanilang permanente na posisyon. They have always been maintaining that position and they would like to stick to that position, and I commend the OSG for doing the same. Hindi porke opisyal ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan. Kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Kahit sino ka pa, diba? Kahit sino ka pang tao kang yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo, diba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo, diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang
na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa, kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba, kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano bang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot. Di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Di ba? Gets nyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo hindi dahil lang sa pera. Tandaan nyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Diba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang, mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo. Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000. Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Diba? Kaya tayo nagpulis eh, kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan?
kung hindi mo naman maayos yung problema sa bansa. Di ba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko, tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Diba? O, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos, ha, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Diba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin.